Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 8 adlawng Lunes. Southern Mindanao gitayog og magnitude 7.8 na linog. 11 ka mga panimay na ugdaw sa sunog sa Barangay Bulacau, Talisay City. Atong kumustahon ang unang adlaw sa klase. Og libreng medical ug legal service gitanyag sa usa ka grupo para sa tanan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Moabot sa 28 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Bulacau, Talisay City ni adtong Sabado. Sagad sa mga naapektuhan, mga estudyante nga walay nasalbar nga magklase pa man unta karong adlaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Sabado sa buntag miulbo ang dakong sunog sa parte sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City. Daling mikatap ang kayo sa nagtapad-tapad nga mga balay. Nag-ihay pagbakwit ang mga apektado ug pagsalba sa ilang mga gamit. Matud sa kapitan, moabot sa 28 ka mga balay ang naugdaw. Apan kadaghanan niini dunay extension sa ilang mga istruktura tungod sab sa extended families. Sa chapel sa barangay gihimo ang pagpanglista sa mga apektadong pamilya. Lakip sa mga nabiktima sa sunog ang mga tinun-an nga mo eskwela na unta karon. Sige ng Loricel, naabta na lang nga nagkayuna ang ilang balay, maayo na lang naluwas ang iyang mga anak. Milakaw unta siya ni adto kay namasin nga makakuha og libre nga school supplies para sa mga anak kay may gihimo nga distribution. Ako naptan ako mga anak na lang in taon nagyaka lumbag hilak. Akong kamangkuangan luoy kayo nga ningon taon nga. Sorry kay mawa ko nahimo wa ko'y nakuha kay ako ra usa mga bata ako ra gi safe ma. Gusto pa unta ko mobalik makay magkuha pero di na ako kasudlon. Kay ang kayo na namgit sa mo. Pagsagit, diha po ko nigawas kay naam ko diha sa balay nagtrabaho. Mo to pagawas ako, mo may paghangad ako dito sa kuan dako naman kayo. Mo tong nibalik ko sa balay naghinakutay na ko sa mga gamit kung say angay masalba. Paspas kayo eh. Eh pag suod nako, pagkuha ako sa akong mga requirements dito suod. Diha naman kayo, ako nang yung gidadali kuha kayo para lang masalba. Sa barangay gym miistar ang mga nasunugan. Samtang misaad ang syudad ug barangay ug tabang pinansyal para kanila. Sa datos sa mga otoridad, moabot sa 28 ka mga pamilya ang apektado, musumada sa 118 ka mga individual. Gibanabana sa BFP, nagbilin og moabot 375,000 pesos nga danyos ang maong sunog. Ang atong yung evacuation center nga atong gi-designate para sa ilang atong gym kay di na naman to magamit ang school ron. Nindot man kun to sa school sir kay mas kuan siya, nay privacy ba? Oo. So wala man kita laing choice karon. So adto na to sila iadto sa kuan sa gym na to. Ang final gyud say ana ang bumbero gyud kay ang atong taga City Fire Department kay sila may maka-assist kung unsa gihinungdan sa sunog. Pero kana siya, kuha naman, aligasyon lang. Mana ako lang silang gitambagan nga, kanang ingon nga, nagpabaya, ayaw lang mo pagtulisukay diya, kay wapatakibaw, unsagi, hinungdan sa sunog, no? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitayog sa 7.8 magnitude nga linog ang kasadpang bahin sa Maasim sa lalawigan sa Sarangani alas 7:37 kaganihang buntag. Lalawigan sa Sugbo ug dakbayan sa Mandawi mipasalig nga mohatag og pinansyal nga hinabang sa apektadong mga dapit sa Mindanao. Ano ang report ni Nico Sereno? Intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Intensity 7 sa pipila ka mga dapit sa City of General Santos, South Cotabato ug Davao Occidental. Samtang sa Intensity 7, musangpot sa pagkahugno sa mga buildings ug dili-lig-on nga pagkatukod. Intensity 2 sab sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas, sama sa Abuyog ug Dulag sa Leyte ug San Francisco usab sa Southern Leyte. Subay niini, nangandam karon ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagtunol og hinabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Gimanduan ni Governor Pam Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office
sa pag-monitor ug pag-coordinate sa mga local disaster team sa Cebu aron mag-uban sa pagtabang sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Atul sa session sa Provincial Board karong adlaw, gipalabang ang resolusyon nga nagahin og 10 milyones pesos nga financial assistance aron ihinabang sa mga apektadong lugar. Samtang sa Mandaue City, usa sa natuki sa regular session sa konseho ang nahitabong linog sa Mindanao. Miduso sila og resolusyon pagpakigsimpatiya sa syudad sa mga nabiktima sa kalamidad. Subay niini, nadususab ang committee report kabahin sa disaster preparedness, pag-awhag sa regular nga paghimo og disaster ug hazard mapping ug pag-allocate og pondo para niini. The other one is earthquake because the disaster mapping includes also critical infrastructure. No, it's called critical infrastructure, for example, city hall, hospital, and then even private facilities. Samtang gipahibaw sa mayor, muhatag og financial assistance ang Mandaue ngadto sa General Santos City nga labing naapektuhan sa panghitabo. Uno na ako magpadata tag team dito, emergency team, pero maglayo man pag-travel papadung dito. Siguro mas maayo kung cash na lang. Kaya mas kibaw man sila nato unsay mas kinahanglan sa mga tao dito karon. Uban ni Marlon Melgazo ug Clans Gabutin, Nico Sireno. Balitang Bisdak. Kanunay nga nangandam ang dakbayan sa Subo sa posibleng pag-igo sa mga dagko nga katalagman sama sa kusog nga linog nga mitay og sa Mindanao kagayang buntag. Ani ang report ni Alan Domingo. Bantay mo anak, bantay mo diate. Ingon ini ang talan-awon sa madapit sa Mindanao nga gitay og sa kusog nga linog pasado alas 7 kanayang buntag diin nakamugna og grabing epekto sa mga infrastruktura sa dapit. Wala rin noon makabatyag ang dakbayan sa Subo sa pagtay og sayuta apan buot makasiguro ang Cebu City LGU nga mapangandaman ang sama niini nga katalagman. Walay nahitabo sa atong syudad sa Subo nga major. Ang minor gani wa pa sila kakita unsa naigamay nga uyog but walay atong kakuyawan dinhi sa atong Cebu City. Kahinumduman nga nakasinati ang dakbayan sa Subo ug ubang madapit sa Visayas sa 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre 15 tuig 2013 nga nakamugna usab og kadaot ilabi na sa mga karaan nga gambalay. Setyembre 30 sa gabi niadtong tuig 2025 nakasinati usab og kusog nga linog ang Sugbo ilabi na sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Gipadayag ni Mayor Nestor Archival, apil silang pagpangandam ang tanan nga mga barangay Simbako makasinati usab og dakong katalagman. Apil sa giandam sa LGU ang mga batakang panginahanglanon sa katawhan sama sa pagkaon og tubig. Naamag yun tayong mga drills, especially sa mga dagko. You need to go down. That's the most important thing. Is that the other thing is ang atong mga kabarangayan, ang mga responders, all the time, ready, good na siya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpagawas og bag-ong guidelines ang Department of Education alang sa class suspension. Sa DepEd Order No. 14, kinahanglang makig-coordinate ang school head sa schools, division superintendent ug sa LGU alang sa granular class suspension. Kini aron mahibaw-an kung unsa nga grade level ang apektado o kinahanglang suspensuhon ang klase. Ang pagsuspenso sa klase adunay upat ka mga level ug magdepende sa kalamidad, krisis ug uban pa. Nagpasabot ang level 1 o hayo o continue nga nagpadayon ang face-to-face classes kung luwas ang sitwasyon sa mga magtutudlo og estudyante. Samtang ang level 2 kung gitawag nga hinay o ease in, nagpasabot kung adunay minor class disruption. Apan kinahanglang magpadayon ang klase sa flexible nga pamaagi. Hinga o check-in ang level 3, diin mas prioridad ang well-being sa mga magtutudlo og tinunan. Samtang kung level 4 o hinto o stop, kinahanglang undangon ang tanang klase tungod kay delikado ang sitwasyon sa komunidad. Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisiguro sa mga otoridad nga operational ang dulan sa usa ka gatos ka mga CCTV camera sa Talisay City National High School subay ning unang adlaw sa klase. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem?
Yes, sis. Gawas nga gisigurong makat-on gyud ang mga tinun-an sa dekadayang leksyon, gisiguro usab sa Talisay City National High School ang seguridad sa tanan diha sa eskwelahan. Sa halos tanang corner dinhi sa Talisay City National High School, ang aduna gyud gimontar nga CCTV. Pagmonitor sa mga lihok sa mga tinun-an, kung aduna bay mga illegal nga gibuhat ug mga kalapasan sa rules and regulations sa eskwelahan ug sa mga taong mapahimuslanon. Gibantayan usab ang mga entry ug exit points, lakip na gani ang trapiko. Gipasabot sa principal, Judito de la Cuesta, nga prioridad gyud nila ang seguridad sa tanan diha sa tunghaan. Ilabi na nga nagsilbi na usab kini nga ikaduhang Pinoy-anan sa mga tinun-an ug school personnel. During my first year of stay there, nakita man ko doon na yung mga estudyante bang mga napabadlong ba? Like na mag-smoking, whatever sa mga ilang makita nga dili mga maayo dire o na mga lapses sa security, mo report na yon. No? Kaya di magyud mo ko sa ma-determine sa ba di makunan. Matag classroom, ana agid usab fire extinguisher. Ana ang presensya sa Talisay City Police ug traffic enforcer sa sud ug gawa sa pipila ka mga eskwelahan. Human sa flag raising ceremony ganiha, gipalaila na ang mga magtutudlo, non-teaching personnel, nangulo sa Supreme Secondary Learner Government ug pasiunang orientation kalabot sa pagpatuman sa 3-term school year. Gimugatan gid usab ang kalimpyo sa palibot, ilabi na nga shifting ang klase sa 46 ka mga classroom. Mutungha sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ang mga tinun-an sa grade 7, grade 10 o grade 11. Ug sa alas 12:30 sa udto hangtod na sa alas 6:30 sa gabi ang mga tinun-an sa grade 8, grade 9 o grade 12. Pipila sa mga tinun-an ang nipadayag sa excitement ning unang adlaw sa klase. Akong gina-expect ani kay more on challenging siya at the same time kay mas daghan og mas naang pressure pero mas more on excitement ang akong na-feel. Apan nadunaw sab ubang tinun-an nga karong adlaw pa lang nagpa-enroll. Sagad kanila mga transferee. Sama na lang niininggikan sa Talibon, Bohol. Ako lagi gi-transfer kay naamon ko din nagtrabaho sa kanaang San Rafael Mahon Batalisay. Nya ako lang siya i-transfer di ari kay kanaang aron siya na lang sa diato sa isla si aron siya na lang aron maapila lang siya di kay mga magwag naman nag-eskwela diya sa TCC anduha. Matod ni De La Cuesta nga mulimit na sila sa dawatong mga magpa-enroll. Ilabi na nga naana sa 5,600 ang ihap sa mga estudyante. Atol sa ceremonial flag raising ceremony kaganiha sa high school ug elementarya sa Dakbayan sa Talisay, anaagyo ang mga public schools district supervisor nga nagbonitor. Smooth naman kaayo may mga mga facilities sa kuan na to sa preparation na to especially sa instruction delivery sa mga textbooks sanan mao na imong giilang to. Sama sa high school, dinhi sa Talisay City Central School, human silang flag raising ceremony. Diretso na sa mga classrooms ang mga tinun-an. Gipasabot sila sa ilang mga advisor kalabot sa kalihukan sudning semanaha. Gilagway sa Talisay City Police ug sa City Toda nga malinawon sa kinatibuk-an ang pagbukas sa klase sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Sa mga school staffs, learners and students, especially sa mga parents, kung may mga makita kayong mga kaduda-duda, meron man tayong mga pads doon na malapit, pwede niyong sabihin doon, pwede kayong mag-report doon. Meron din mga TMRU o yung meron tayong motor vehicle na nagro-roving dyan. Yan na pagka mga alas 5 palang daan sa kadlawon, giobserbahan na, hangtod nga niabot ang alas 6, nga may tigsod sa mga bata, hangtod nga pagka mga alas 7, hangtod na nirado ang gate. So, base sa obserbasyon, manageable pa kaayo ang sitwasyon sa atong mga eskwelahan. Ses, gipaabot nga moabot sa 55,000 ka mga estudyante ang magpa-enroll sa Talisay City sa pampublikong eskwelahan sa elementary o sa high school alang na ning school year 2026 to 2027. Ses? Daghang salamat, Fe Marie Dumabok. Atong sayran ang kahimtang ug sitwasyon sa pipila ka mga eskwelahan sa Metro Cebu subay sa unang adlaw sa klase karong adlaw. Ani ang hiniusang report. Hapsay ug malinawon ang pagbukas sa klase sa Dakbayan Sugbo karong adlaw. Sama na lang sa Cebu City Central School diin sayo pa lang kaayo sa buntag, doon na mga tinun-an nga miadtos tunghaan uban ang ilang mga gidikanan ug apuhan. Adunay excited sa pagtungha apan doon na usay gahilak kay dili gustong mabulag sa ilang mga ginikanan. Giam-aman sila sa mga magtutudlo aron mugaan ang gibati ug aron usab dili mabaguhan.
Gitugutan una ang mga ginikanan nga magpundo sa sulod sa school campus apan kutob lang sa usa ka semana. Gipahigayon ang flag raising ceremony alas 7:30 buntag. Adunay nagpwesto sa quadrangle ug aduna usay nagpwesto na lang sa mga andana sa tunghaan. Matod sa principal nga 3,200 ang ilahang natala ang enrollees apan gilauman nga usaka pa kini sanglit nagpadayon pa man ang ilahang pagpanawat sa mga tinun-an. Gani kining apohan, giubanan niya ang iyang apo nga karong adlaw pa lang magpa-enroll. May noig hawa sa parents manghilak ra bagyod na, so as of now so allowed pa gyud sila nga moanha karon monitor pa sa nila ang mga bata. Until this week lang gyud siguro ang obserban lang gyud namo kay next week man good instructional time. Ngano man na ma-enrollaan? Bot nga mawasa ko kay bawo, kay naaw. Inahan ko dani kamahan mo may kuan na. Kira lipay. Ya naka-enroll na eskwela mga bata. Hugot nga seguridad na gibatuman sa mga tunghaan din sa Dakbayan sa Sugbo sama na lang diri sa Cebu City Central School nga adunay mukapin sa 3,000 ka mga tinun-an. Tinguha nila nga masiguro ang kaluwasan sa mga bata magtutudlo og sa tanan nining pagsugod na sa klase. Hapsay kayo sir nga to ang pagsud sa atong mga estudyante o mga ginikanan pagkatapos sa mga bata o sa mga teacher po sir. Atong ipatuman o ipakatap, ipabili na to ato ang mga police personnel sa nakalain ng eskwelahan. Nangunay sa paglibot sa tanang mga tunghaan sa Dakbayan si Mayor Nestor Archival. Malampuson kayo. Gabi, alas 12:30 na human ni Colonel George. Karon ma-in place yun ang tanan ng mga pulis sa tanan yun ng mga eskwelahan. Right now, ang 135,000 ka mga school supplies or bags gihatag na sa tanan nga eskwelahan. So, ang tanan nga mga bata, again, from grade 1 to grade 10, makadawat sa ilang school bag o katong mga school supplies. Flag raising ceremony ang mibukas sa bag-ong school year sa Mandaue City Central School. Malipayong gisugat sa mga teachers ug school administration ang mga estudyante. Miduyog sab ang kapulisan sa kalihukan subay sa pagdeploy sa ilang mga puwersa sa mga eskwelahan sugod karong adlaw. Of the 44 schools all over Mandaue City, 48 man ni siya tanan pero 44 kay clustered man tong uban. Naatay 94 ka policeman no na magsilbi as pads. Ang atong deployment is maximize no. Over and above this deployment naatay mga mobile patrols no. Ang among enrollment manggod unta is 3,800. Karon na lang ta sa 79%, mga 2,800 patakaron, 2,863 to be exact. We are still waiting for others to come and then we will not stop our invitation for the learners to enroll. Sa Paho National High School sa Lapu-Lapu City, naabta namo nga gi-turn over ang bag-ong police outpost gawas sa eskwelahan. Pasalamaton kay Tano kay kuan na ma-intensify pagyud ang safety and security sa atong mga learners and teachers pod kay ang Paho manggod is kanang naa siya sa center gyud ba. Samtang nagpadayon pa ang pagtrabaho sa parte sa Sangi Road at tubangan sa eskwelahan. Gipuli-puli ang pagpaagi sa mga sakyanan. Antayanan kay kasama ning nani mga sitwasyon na kay kanang tingsod jud traffic yung sanan mo gina mo post jud og kuan tay nito dani. So mo nay amo ang gikuan sa among barangay nga kinahanglan mag-deploy gyud mi og tanod diri para lang makatabang pud sa eskwelahan. Napuno sa pakulo ang balik eskwela sa Dr. Cecilio Potong National High School sa Tagbilaran City sa Bohol. Gisugat sa mga drums and bugles ang mga tinun-an, mga ginikanan ug mga magtutudlo. Paagi kini sa tunghaan nga mamahimong dasig ug alegre ang unang adlaw sa tingtungha. Sa orientation, gipaybaw sa eskwelahan ang programang kontra school bullying ug ang mga pamaagi aron malikayan kini sud sa tunghaan. Moabot sa 775 ang naka-enroll alang sa grade 7 nga dunay 15 ka sections. Adunay 3,183 ang na-enroll sa junior high nga minus itandi sa 3,289 sa miaging school year. Paday ng ilang pagdawat sa enrollees. Hanay ra ang pagbukas sa klase gawas lang sa kakuwangan sa mga classroom. Kaya adunay mga building nga dili pa magamit tungod sa mga nangliki nga bahin niini.
Nabatayan usab nga migamit og mga lapel mic ang mga magtutudlo. Kadalasan gumagamit po ng lapel. Unang-una, para po yung mga guro may iwasan yung mga sakit sa lalamunan at dahil malaki din yung classroom para mas maging malinaw at maliwanag yung pagpapaabot ng mga mensahe sa mga mag-aaral. Advantage kuno kini alang sa mga magtutudlo kay adunay 35 ka mga tinun-an ang matag classroom. Advantage po, napakalaking advantage, lalong-lalo na sa parte ng mga guro, dahil nakakatutulong sa kanila yung paggamit talaga ng lapel sa loob ng silid-aralan. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Muabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mga mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay napo nga makadaog og 50,000 pesos, 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Gisagop sa kapulisan sa Talisay City ang 13 ka mga bata nga mga anak sa mga abused women ug mga kabus-kaayo nga kabataan sa Talisay City. Alang kini sa pagtungha nila karong school year 2026 to 2027. Ani ang report ni Fem Dumabo. Huyog mismo ang mga bata diha sa pagpili ug pagpamalit sa mga school supplies sa ilang mga sapatos, uniform, bag ug uban pang mga school requirements. Mga batang mutungha ning school year gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 9. Maato ni Police Chief Master Sergeant Genevieve Undalok, ang hepe sa Women Children Protection Desk o WCPD section, nakabahin kini sa Project Kalinga sa Talisay City Police. Pagtabang sa mga kababayin-an nga biktima sa pagpangabuso sa ilang mga partner. Ug aron makuha-kuhaan ang gihambin nga kabugat sa kinabuhi tungod sa kalisod. Gipasiugdahan sa Talisay City Police ang proyekto nga Adopt a Child. Sa programa, magsilbi silang ikaduhang ginikanan nga mo-monitor gyud sa panginahanglanon hangtod mahumaning school year. Not only to those victims nga kababayan-an, mo tong i-include na lang sa ang mga anak o labi na nga naami mapili nga mga bata nga tabangunon kaayo. Mo-monitor, mentoring sa ilang pag-eskwela. Nagsilbing foster parent si Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayo ning duha ka magsuon nga mag grade 1 o grade 2 ning school year. Nakita nato nga medyo taas ang mga WCPD cases, especially Bausi, yung mga bata nga wala gyud kada bitong kahigayonan nga mo sustain sa pag-eskwela. Atong nakita nga maybe pinaagian mahimo na itong mapungan nga mahimo silang mga children in conflict with law pohon kay nakafocus sa pag-eskwela. Gihimo ang pagpanghatag sa pasiunang panginahanglanon nila sa eskwelahan adtong Biyernes aron andam naning pagsugod sa klase. Anaw sa pipila ka mga anak sa job order employee sa Talisay City Police ang lakip sa benepisyaryo. Atol sa ilang pagdawat, gilingaw usab ang mga bata sa mga pag-games ug nabusog sa mga pagkaon. Encourage katong mga ginikanan ug katong guardians nga kinsa tong nag-adapt sa ilahang mga anak dili gid makuli o pagduol kung naay panginahanglanon, not only sa panginahanglanon sa pag-eskwela, kung sa panginahanglanon kay nahimutang naman katong nag-adapt nila during that time is mahimong foster parent nila for the rest of the school year. Oba ni Godfrey Relien, Family Dumabok. Balitang Bisdak. Natagyagan og libreng panirbisyo sa dakong fraternity ug sorority ang libuan ka mga tawo. Gihimo sa Poblacion Pardo Gym ang mega service activity nga gilusan. Lakip sa gitanyag nila ang medical services, check-up ug libreng tambal, dental services o pag-ibot sa ngipon ug laboratory services. Aduna say legal services, kay daghang abogado sa IDP ang gitap. Aduna say haircut station para sa mga estudyante nga nagbalik eskwela na karon ug adunay mga giveaways o pakaon sa mga beneficiaries. May bisita usab sa aktibidad si Mayor Nestor Archival nga sakop usab sa maong fraternity kinsa midayeg sa ingon niini nga kalihukan. Tapang sa atong komunidad bisag ginagmay lang nga paagi natin natabang. Usa ka organisasyon nga fraternity, sorority nga gahatag og serbisyo sa katawhan.
Mo kato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro, maayong hapon mga kapuso.